Ayan. Good morning po sa lahat. Good morning. Medyo malamig ang morning natin dahil konti pa lang po tayo. Good morning din po sa ating mga online viewers. Hindi po tayo viewers but worshipers po. So, sali po tayo sa ating pag-worship ngayong umaga. Hinihiling ko po ang lahat na tumayo and babasahin ko po ang Psalm 145, 1-5. I-declare ko na magaling ka, aking Diyos at Hari. Magte-thank you ako sa iyo forever and ever. Araw-araw akong magte-thank you sa iyo. Pupurihin kita forever and ever. Dakila si Lord, dapat talaga siyang purihin. Walang makakaintindi kung gaano siya kagaling. Ang mga ginawa mo, ibibida ko sa isang generation at sa mga susunod pa. Ang mga ginawa mong nakaka-believe, i-declare nila. Isipin ko ang pambihirang galing mo at kagandahan at ang mga ginawa mong kahanga-hanga. Let us pray. Lord Jesus, thank you Lord dahil i-declare po namin ngayong umagang ito ang iyong kagalingan. Salamat Father God dahil sa buong linggo kayo po ay nag-iingat sa amin. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng lakas. At right now, Lord God, gusto po naming bigyan ka ng papuri at pasasalamat, Father God. Lord, i-ready niyo po ang aming mga puso, Father God, na kami ay maging worthy, Lord, na lalapit sa inyo at mag-declare ng iyong pangalan na walang ibang pangalan kundi ang pangalan ni Jesus. Ang lahat ng ito ay aming binibigay sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Dahil sa buong linggo, tayo po ay victorious sa lahat ng mga pagsubok at sapat ang kanyang lakas. Kaya siya po ay purihin natin sa umagang ito. Amen. Let's offer a clap of praise to our Lord. Oh, 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 oh. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di natatakot sa pangaling, agad naririyan ka palagi. Di natitilag sa pagsubok, ang pag-asa mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat siya'y mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa pagla. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahihilig pa, pagkat ika'y sapat na.
higit pa. Amen. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Sabay! Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong inailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Yes, Lord. Kami ba'y patuloy na magpupuri pa sa inyo. Wala na po kaming maibang mahihiling pa, Father God. Dahil ang presensya nyo ay sapat na sa aming mga buhay. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Mapuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, magpupugay ang lahat. Mapuri kay Yahweh. Come on, worship the Lord. Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Sa tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Woo! Amen! Yes, Lord! Amoy ba'y mupuri sa inyo? Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh. Kay Yahweh ang lahat na ito. Sambatin natin ang pangalan niya. Yes, Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Sambahin natin ang ating Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, Lord. Ikaw ang aming Diyos, kaya ang araw namin ay buong buo, Father God. Hallelujah. Tanggapin po natin ang mga pagpapala ng Diyos. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh,
pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, isang ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Lord, ng iyong katapatan sa aming buhay. Father God, kaya Lord, ang iyong biyaya ay patuloy na aming nararanasan, Lord. Nadadama namin palagi ang iyong presensya. At sa iyong presensya, Father, alam namin na kami po ay ligtas. Tayo po'y lumapit sa presensya ng Diyos. Yes, Father God. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan natin ang Diyos. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Pangalan mo'y kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Yes, Lord. Tayo po'y lumapit sa presensya ng ating Diyos. Yes, Lord, kailan pa man, Father God. Napakabuti niyo, Lord God. Ayun, Lord God. Kailan may di lalayo, ikaw
Yes, Lord. Katapatan niyo, O God, ay walang hanggan, Father. Tanggapin niyo, Lord, ang mga pusong minubuhos ng iyong mga anak, Lord God. Napadakilaan ang iyong pangalan, Father God. Patuloy natin purihin ang Diyos. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa Awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. ating panguliting awit. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Yes, Lord. Hindi mo papantayan, Lord, ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay, O God. Purihin ka, Lord Jesus. Jesus, sa'yo ang kaburihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kaburihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang ating mga tinig sa pangalan ng ating Diyos. sa buhay Yes, ko'y Lord, para sa iyo ito, Panginoon. O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kapilan mo'y di mapapantayan. Purihin natin ating Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang ating tinig, at kakakal na buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Banggitin natin ang pangalang Jesus. Oh, Jesus. Kadakilan mo hindi mapapantayan, Lord Jesus.
Salamat, Lord, sa opportunity na kami po ay makalapit sa inyong dakilang pangalan. Your holy presence, Lord God, giving us this privilege, Lord, na mag-worship sa inyo, Father. Tanggapin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Father God, ang aming mga pagpupuri, pasasalamat sa inyo, Father. Lord Jesus, tanggapin niyo ang mga worship ng aming mga puso. Dakila ka, Lord, sa aming buhay. And Lord, sa aming pagpapatuloy na pag-worship sa inyo, i-bless niyo po, Lord, ang aming mga gagawin. Bless niyo po, Lord, ang iyong speaker, Lord, na magbabahagi ng iyong salita. Bless na lahat ng aming gagawin, Father, na kami po ay makapagbigay ng papuri, pasasalamat sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating tunay na Diyos. Amen. Tunay nga na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen? Good morning po sa ating lahat. Okay lang yung araw natin? Pwede bang mag-smile tayo sa katabi? So, ngayong araw na to po, ito ay privilege po tayo ngayong araw na to. Dahil meron po tayong guest speaker. No? Privilege po kasi itong speaker natin, alam nyo, mahirap po ito siya hagilapin. No? Pero nandito siya sa simbahan natin para mag-share ng salita ni Lord. No? Excited po tayong lahat dyan. No? So bibigyan ko lang po kayo ng short lang na background about sa speaker natin. No? Alam nyo kasi itong speaker natin, yung buhay nito, malapelikula. No? Sabi pa niya, pwedeng pang maalaala mo kaya. No? Si Ma'am Peli, alam niya yan kasi alam niya yung story. So, kung hahatiin ko yung buhay niya sa 3 kabanata, no? Yung pagsilang niya, may time na, doon pa lang sa pagsilang niya, grabe po yung life niya. No? Kung gusto niyo po malaman yung life niya doon sa panahon na pinanganak siya, 1974. So magpi-50 siya ngayong May, 1974. So tanungin niyo lang si Ma'am Feli doon sa details sa kanyang pagsilang. No? Grabe po, pwede pong pang maalala mo kaya. Dumating din po sa point niya yung tinatawag nating pagtatampo. No? Nagtampo siya sa Panginoon. No? That was 1992. So kung nandun kayo sa Goa kahapon, alam niyo yung life niya na may time na nawala siya sa Diyos. No? But praise the Lord, meron ding time sa panahon sa buhay niya na meron din tayong tinatawag na yung pagsunod. Ito po yung gusto kong bigyan ng importansya, yung time sa buhay niya na sumunod siya sa Panginoon. Ito po ay nangyari noong 1998 nung natapos niya yung kanyang, tama ba Pastor? 1998? Ebenezer? Okay. Hindi kasi po ako nagtanong, basta may nag-i-introduce ako, hindi po ako nagtatanong sa speaker. So 1998, nag-graduate siya sa Ebenezer. Bachelor of Arts in Theology. So doon na po nagsimula yung pag-serve niya sa Panginoon, naging associate pastor, naging senior pastor ng Silverland sa Quezon City, simbahan natin. Naging faculty ng AGSCM, hanggang ngayon faculty siya, nagtuturo. DMS po siya ng district natin sa Metro Manila District, capital district ng Kamakop. No? So kung mapupunta kayo sa Manila, tapos gusto niyo malaman kung ano yung pinakamalapit na simbahan, alam niya lahat ng simbahan sa Metro Manila. Siya po ang DMS. At siya rin po ang kasalukuyan ngayong Regional Ministry Coordinator, Supervisor sa Region Southern Luzon. So yung Kamako po ay nahati po sa 2 region, Northern Luzon, yung po yung mga Ilocos, Pangasinan, Angeles, mga Pampanga, Baguio,
Dito po sa Southern, ito na po yung mga Palawan, Mindoro, Bicol. So under po tayo sa kanyang jurisdiction. So siya po ang regional ministry coordinator ng 5 district under ang Bicol district. So ganun po siya kabisi, 5 district. So natapos po niya ang kanyang MA Pastoral Studies 2013. Tama ba yung Pastor? 2013? 26. Etong pangatlo, hindi na ako magkakamali. Natapos niya yung doctorate niya 2023. Okay? Last year lang. Okay? So huwag kayong mag-alala, yung doctorate niya is kakaiba po ito. Doctor of Ministry. Doktor ng simbahan. So, maiintindihan natin siya, makaka-relate tayo, kasi yung natapos niya, Doctor of Ministry in Christian Leadership. Tama ba? So, doktor ng simbahan. No? So, excited ako. So, please welcome Dr. Samuel Carino. Alright, magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Alam niyo po ba na ito po ang aking first time upang mag-share sa inyo ng salita ng Diyos. But this was not the first time to be here, no? I think this is my third time just passing by dito sa Naga. Sabi ko nga kay Pastor Roy, wag mo akong introduce na doktor kasi mukhang may konteksto po ang simbahang ito, no? So, by the way, ako po ay doktor ng simbahan. Right? Hindi po ako PhD, hindi po ako Doctor of Education, but ako po ay doktor ng simbahan. Alright. Magandang umaga po sa ating lahat. Alright. So, the very reason bakit ako narito sa inyong lugar is because I was the speaker yesterday sa Goa, no? Sa kanilang 22nd anniversary and Thanksgiving. And sabi ko, napakahirap naman bumiyahin ng linggo. At sabi ko kay Pastor Roy, I'll stay here and worship with you. Then all of the sudden, sinabi niya, ako na raw mag-speak. So, mahirap tanggihan ang inyong pastor. Okay. So, nagagalak at nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pipilitin ko pong managalog sa umagang ito. Ako po'y purong Ilocano, no? Tubong Mindanao na Ilocano. But sisikapin ko po, no, sa biyaya at habag ng Panginoon na ako'y managalog sa umagang ito. So maraming salamat Pastor Roy sa pagkakataong ibinigay mo sa akin upang ipahayag ang salita ng Diyos dito po sa Alliance Christian Fellowship. Alright, so I believe na ilang taon na po ba ang simbahang ito? 39. So isang taon na lang, mag 40 years na kayo. So, bago ang lahat, tayo po'y lumapit sa Panginoon sa panalangin. Panginoon, lubos ang aming pasasalamat sa kagandahang loob ninyo at sa inyong presensya sa umagang ito. Damang-dama namin ang patuloy niyong pagkilos sa simbahang ito, Panginoon. Patuloy kayong magministeryo at mangusap sa bawat isa sa pamamagitan ng inyong salita, O Diyos. Gamitin po ninyo ang inyong lingkod at pagpalain ang bawat isa na narito ngayon at ganun din sa online platform. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At sa Amen. Alright, so ito po ang pamagat ng mensahe ko po sa inyo, Come, let us rebuild. Alright, so buksan po natin ating Biblia sa Nehemiah chapter 2 verses 17 to 18. Alright, meron ba kayong dalang Biblia? Ha? Tuwing ako po'y nag-speak sa isang simbahan, nag-check po ako kung kayo'y may dalang Biblia dahil ito po ang aking paniwala. Kung kayo'y hindi magdala ng Biblia, ibig sabihin, memoryado nyo ang buong Biblia. Alright? So, ugaliin po natin tuwing pagsamba, prayer meeting, Bible study o small group, magdala po tayo ng Bibles. Alright? Kung hindi kayo magdala, ibig sabihin, memorize ninyo ang buong Biblia. Alright? Okay ba tayo doon? So, buksan po natin sa Nehemiah chapter 2, verses 17 to 18. Ito po ang ating paghimay-himayin sa umagang ito.
Now, kung natatandaan niyo po ito, no? This was last year po ito, February 6, 2023, nagulantang ang buong mundo sa labis na mapinsalang lindol sa Turkey. Alright, so nakakasakit ng damdamin dahil napakarami po ang namatay sa lindol na ito na magnitude 7.8. No? Ang estimated po, more than 47,000. Building collapse or heavily damaged is 24,921. So, paano mo ilarawan ng isang bayan na napakarami po ang namatay? Alright, ang sabi ng kanilang presidente, tatayo at tatayo ang aming bayan in just 1 year. So, nag 1 year na po noong February. So, mga kapatid, si Nehemiah sa ating talata sa umagang ito ay nahaharap sa katulad na hamon na muling pagtatayo ng kanyang bayang Jerusalem. God laid in his heart the burden to lead the rebuilding of the broken walls of Jerusalem. Yan po ang sitwasyon ni Nehemiah, no? To rebuild the walls of Jerusalem. Now, balikan natin ang kasaysayan ng Israel. Alright. Now, alam po natin na sa Mount Sinai, God invites the people of Israel to enter into a covenant with Him. No, alam po natin yan, ano? We all know that in the Old Testament. And the people eagerly signed up. So, walang kagatol-gatol. Sige, sabi nila. They signed up with God. A covenant relationship with Him. Then God brought them to the promised land. But the Israelites violated the covenant and started worshiping. Can you imagine that? Ano? Napakaraming himala ang kanilang nakita sa kanilang mga mata, pero patuloy pa rin silang nagsasamba sa Diyos-Diyosan. Sabi nga, ang mga Israelita noon ay napakatigas ng ulo. No? Ilang beses nilang nakita, pinamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, pero hindi pa rin sila lubos na maniwala sa Diyos. Patuloy pa rin silang nagsasamba sa Diyos-Diyosan. Alright, so ito po ang kanilang problema, no? Paulit-ulit na nagbigay ng paalala at babala ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, ngunit patuloy nilang tinalikdan ang Diyos. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan silang nasakop ng Babylonia. Can you imagine that, no? Pero sa kabila ng katigasan ng ulo nila, inalaw ng Diyos na sila ay masakop ng Babylonia. Yan ang nakakalungkot. Nasakop naman sila ng Persia, ang Babylon, noong 539 BC, at dahil na rin sa pagkilos ng Panginoon sa puso ng mga hari ng Persia, ang mga Israelite exiles ay pinayagang umuwi sa kanilang bayan at muling itong ipatayo. Na kung balikan natin ang Old Testament, mga kapatid, leadership to the building efforts, ito pong makita natin. Pagdating kay Nehemiah, no, makuta mo natin, nangunguna pagbalik ng mga exiles in rebuilding efforts si Zerubbabel. Siya po yung unang leader na nanguna sa pagbalik ng mga exile in rebuilding the temple. Siya po si Zerubbabel. Alright, maganda pong balikan natin, no? Basahin natin muli. Ano, by the way, sino ba sa inyo rito ang nakabasa ng buong Biblia? O, bawal magsinungaling, ha? Nasa loob tayo ng simbahan. Honest to goodness, mga kapatid. Have you read the entire scripture? Ha? Alright. Sige, bago tayo magpatuloy, ilang minuto ba ako, Pastor Roy? Unlimited. Okay, Pentecostal tayo ngayon. Alright, as the Spirit leads. Alright, balik po tayo. Kasi we're talking about the history of the Old Testament, alright, during the times of the Jews. Now, sino sa inyo wala pang nakabasa, no? Alright, Bible quiz tayo. Ilang aklat meron ng buong Biblia? Oh, ang galing nyo naman pala. 66. Ilan ang Old Testament? Ha? Mukhang hindi sigurado yung sagot ninyo. Ilan? 39. Okay, kung may 39 sa Old, ilan sa New? Minus nyo lang eh. Alright. So, 66, 39, 27. Now, out of 27, ilan ang isinulat ni Paul? Ha? Bawal sumagot ang pastor.
Di ba? Yung members lang. Ilan po ang isinulat ni Pablo sa bagong tipan? Ha? Yung iba. Mukhang play safe yung iba eh. Tahimik lang eh. Sige po, hindi po ito pagsusulit. No? Wala pong babagsak. Gusto ko lang malaman kung nabasa ba ninyo ang Biblia. Okay, 66, 39, 27, 13. 13 books out of 27. Ano po yung 13? Saan magsimula hanggang saan magtapos? Ha? Anybody? Sinong makasagot kasama ko man ng halian mamaya? Alright? Tama kayo, merong 13 na isinulat si Pablo sa buong New Testament. Pero saan po magsimula ang kanyang sulat at hanggang saan? Alright? Okay. Mukhang abutin tayo ng alauna sa pagsamba ngayon. Alright? Sige po, sabihin ko na. Simula po ng Roma hanggang Pilimon. Ang Hebrews is unknown. Alright? So tandaan nyo, straight yan, tuloy-tuloy. From the book of Romans down to the book of Philemon. 13 books. Alright? So nung ako nagpapastor pa sa Fairview, Quezon City, ang ginawa ko po sa simbahan, binasa namin ang buong Biblia na isang taon. 98% ng members ko, nabasa nila ang buong Biblia. Ang ginawa po namin, nagsimula kami sa Genesis down to the book of Revelation, 4 chapters a day. From January 1 up to December 31. Mahirap bang basahin ang 4 na chapters sa isang araw? Hindi. Kasi kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Hahamunin ko po ang Alliance Christian Fellowship sa umagang ito. Okay? I hope sa aking pagbabalik, marami po sa inyo ang nabasa na ang buong Biblia. 4 na chapters araw-araw. Amen po ba? Amen. Alright, balik po tayo. Now, ito po yung kasaysayan. Pagdating po kay Ezra, si Ezra po, he was able to build the community. He was able to rebuild, but Nehemiah, rebuilding of the walls. So, 3 prominent leaders behind the rebuilding efforts. Zerubbabel, Ezra, and Nehemiah. Now, Nehemiah, sino ba si Nehemiah, mga kapatid? Sino ba si Nehemiah? Now, si Nehemiah ay isang, ano ang kanyang trabaho? Cupbearer. Ano ba ang trabaho ng cupbearer? Ha? Taga-inom ng ano? Oh. Okay. Okay, palainom pala ito si Nehemiah. No? Okay, by the way, ang trabaho po ng cupbearer ay kagaya para siyang bodyguard. Kasama siya parati ni Artaxerxes. No? By the way, si Artaxerxes po ang hari ng Persia. Ang kanyang trabaho is to taste test. Bago kakainin at inumin ni Artaxerxes, dapat dumaan kay Nehemiah. Can you imagine that? Kung napakahirap. So kung may lason yung pagkain, si Nehemiah muna ang mamatay. Alright? So yan po ang kanyang trabaho. Now, this position required greatest trust, di ba? Merong matindi at malaking tiwala si Artaxerxes kay Nehemiah. Alright, isang araw, alam natin ang kwento, no? Pero balikan po natin, nagpaalam si Nehemiah, no? Nalaman niya na kalunos-lunos ang kalagayan ng kanyang bayan at mga kababayan sa Jerusalem. Inilarawan itong kawawa, hinamak, nilalait ng mga dayong nakatira doon dahil wasak ang kanilang pader. Hindi rin nagagawa ang sunog na gate. Sa verse 3. Now, nang marinig ni Nehemiah, anong kanyang reaksyon? Sabay natuwa? Anong reaksyon ni Nehemiah? Siya'y biglang napaupo at napaiyak. Ilang araw siyang nagdalamhati, nanalangin at nag-ayuno. Now, mga kapatid, bakit ganun na lamang ang reaksyon ni Nehemiah sa narinig niya? Bakit siya'y napaiyak, napaupo,
sa kalunos-lunos. Alam niyo mga kapatid, sa panahon ni Nehemiah, mahalaga ang pader ng lungsod sa kanyang lugar. Bakit? Without walls, the enemy can easily attack the city. Without walls, the city is considered insignificant and defenseless. Without walls, the people of Israel can easily assimilate into the surrounding nations. Can you imagine? Kaya napaka-importante nung pader ng kanilang bayan. Now, Nehemiah was deeply concerned that they might lose their God-given identity, God-given purpose, and God-given hope. Yun po ang kinakatakot ni Nehemiah, na mawala itong tatlo. God-given identity, God-given purpose, and God-given hope. Now, the more he prayed, the more he felt the burden in his heart to act. Patuloy siyang, the more siyang nagpipray, the more na nagkakaroon siya ng kabigatan na he has to do something. So habang patuloy siyang nagdarasal, mas lalo niya ring nakikita mismo ang tugon ng kanyang panalangin. Nung minsay, nagsilbi siya sa hari na si Artaxerxes, anong nangyari? Napansin ng hari ang kalungkutan ni Nehemiah. Anong sabi ng hari sa kanya? Why does your face look so sad when you are not ill? Sabi niya, bakit napakalungkot mo? Wala ka namang sakit. This can be nothing but sadness of heart. Alam niyo, nung marinig ni Nehemiah yun, bigla siyang natakot. Bakit? Alam niyo mga kapatid, sa panahon nila Artaxerxes, bawal na bawal ang mukhang malungkot sa presensya ng hari. Can you imagine that? May batas sila, kapag malungkot, nakita ng hari ng inyang lingkod ay malungkot, pwede niyang itong ipapatay agad. Kaya nagtakot si Nehemiah nung napansin ni Artaxerxes na malungkot siya. No? Na malungkot siya. So mga kapatid, bakit? Bawal na bawal ang malungkot na pagmumuka sa presensya ng hari, sapagkat ang idea nito mga kapatid, dahil ang hari ay kahangahangang tao. Kapag ikaw ay nasa kanyang presensya, dapat mo talagang kalimutan ang iyong problema at pipilitin mong ngumiti kahit ayaw mong ngumiti. Alright? Ganun po. Kaya natakot siya, ngunit ang katanungan din iyon ang nagbukas ng oportunidad upang sabihin ni Nehemiah kay Artaxerxes ang kanyang problema. Alam mo ang nangyari mga kapatid? Sa biyaya ng Diyos, pumayag si Artaxerxes na umalis muna si Nehemiah upang balikan ang kanyang bayan, at hindi lang yon, binigyan pa siya ng safe conduct pass. Meron siyang mga gwardya na umuwi, binigyan pa siya ng mga timber na kahoy para gamitin sa pag-rebuild ng walls. Na dumating si Nehemiah sa Jerusalem at siguradong napansin ito ng mga tao, ngunit wala siyang sinabihan kahit ni isa. Bakit siya nandoon? On the third night, tinawag niya ng palihim, ang mga leaders ng city, at ininspect niya ng palihim ang mga nasirang pader, at tinawag niya ang mga tao. Ito ang kanyang sinabi, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo nating muli ang mga pader ng lungsod upang mahango tayo sa kahihiyan. Ito ang kanyang hamon sa mga leader. Now mga kapatid, mabilis namang nakiisa ang mga leaders sa proyekto ni Nehemiah. Now the rebuilding started. And though there were numerous threats, may pagbabanta pa rin, may oposisyon. Alam nyo, sa gawain ng Panginoon, sigurado yang may oposisyon. Di ba? Dito sa nakikita ko, mukhang nagre-rebuild kayo ng walls. Di ba? Meron bang oposisyon dyan? Meron. Merong magsasabi, hindi natin yan kaya, pastor. Ilang beses na kaming naggawa ng ganyan, wala namang nararating. So ganun din kay Nehemiah. Merong Sanballat at Tobia. No? I hope walang Sanballat at Tobia rito. No? These are the oppositionists. Alright? Sila yung patuloy
na nag-o-oppose sa gawain ng Diyos. Alright. Now, despite of these threats and oppositions, the walls of Jerusalem were completed ilang araw? Yung walls, yung pader, it was there more than 100 years. Ruined. Ilang araw nilang nirebuild ang walls of Jerusalem. Anybody? Nasa Bible yan. Hindi sa akin. Alam niyo mga kapatid, nakakamangha. It took them 52 days to rebuild the walls of Jerusalem. 100-year-old ruin. But it took them 52 days. It's all by the grace of the Lord. Alright? Now, the story of Nehemiah is a beautiful picture how God longs to rebuild the ruins of our lives. Just like the broken walls of Jerusalem, mga kapatid, sa buhay natin, there may be areas in our lives na kailangan po ng rebuilding and restoration. There may be areas that make us vulnerable to attacks of the enemy. I wonder, ano ba ang mga ruins sa buhay natin ngayon? Na kailangang i-rebuild ni Lord, kailangang i-restore ng Panginoon. Probably, kailangang i-restore ni Lord yung joy of our salvation. Probably, the joy in serving the Lord. Dati-rate, napakasigla mong maglingkod. Ngayon, ayaw mo na. Dahil nawala na yung kagalakan mo sa paglilingkod. So mga kapatid, whatever it is, no? Maaari itong pagkawala ng unang pag-ibig natin sa Diyos. Dati-rati, napakainit natin kay Lord. Na hanggang gusto nga natin sa simbahan na tayo matulog. Napaka-excited natin kay Lord. Pero nasaan na yung first love natin? Remember, the churches in Asia Minor, the church in Ephesus, anong sabi ng Panginoon? You have forsaken your first love. Probably some of us here, we have already forsaken our first love, and that is the love to our Lord Jesus Christ. Maaari itong pagkawala ng unang pag-ibig natin sa Diyos. Has your love for the Lord grown cold? Nanlalamig na ba tayo sa Panginoon? Probably in the context of your church, probably with your past experiences, nanlamig na kayo. Ayaw mo nang magsimba. Alright? Now, regardless of our circumstances, mga kapatid, dapat hindi naapektuhan yung pag-ibig natin sa Diyos. Di po ba? Hindi dapat maapektuhan. Regardless of what happens sa simbahan natin. Remember, pastors come and go. Right? Ito yung parati kong inuulit sa aking mga pastor. Yung calling namin bilang pastor is eternal. But our assignments are just temporary. Right? That's why in the context of the church, pastors come and go. But the church of the Lord will always remain. Amen? Amen. So mga kapatid, maaaring itong mga habits natin sa buhay na akala natin harmless pero unti-unting naglulugmok sa atin sa makasalanang pamumuhay. Eventually, meron tayong tinatawag na mga habitual sins. Parati nating hinihingan ng tawad sa Lord. Naalala ko yung karanasan ko noon. No? Dahil ako po nung ako'y bata pa, mahilig ako mangupit sa pantalon ng aking ama. Dahil marami siyang barya sa pantalon. Pag galing siya ng trabaho, pag ginagalaw ko yung maong niya, uy, tumutunog, ang dami. Siyempre, kukupitan ko yon. Pero wag naman ubusin kasi mahalata. Kunti-kunti ko lang. Alright? Hanggang sa dumating sa mga kapatid, sabi ko, Panginoon, patawad dahil mangungupit ako mamaya. Nauna na akong humingi ng tawad sa Diyos dahil gagawin at gagawin ko ulit. So ito yung mga habitual sins, mga kapatid. No? Nasanay tayong gawin, tapos mamaya hingi ng tawad, salamat Lord sa iyong kapatawaran, mamaya gawin mo na naman. Akala natin harmless, but unti-unting itong
naglalagay sa atin sa kasalanan. Maari rin itong mga, mga issue sa buhay. Malalalim pa ang hugot natin. Meron pa tayong mga hatred o puot sa ating mga puso. May puot pa ba kayo sa inyong mga puso? Ha? Pa tayong sumagot. Alam niyo mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin ng hatred o puot? Hatred o puot is unsettled anger. Galit na pinabayaan mo. Alright? Anong sabi ng salita ng Diyos? Ang sino mang napupuot sa iyong kapatid ay isang mamamatay tao. Kaya ang tanong ko sa inyo, ilan na po ang pinatay nyo? Ha? Ilan na po ang pinatay nyo sa inyong kaisipan? Kasi napakaklaro ang salita ng Diyos. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang ano raw? Mamamatay tao. Oh, mag-reflect nga tayo ng 5 minutes. Ilan na po ba ang pinatay natin o napatay natin sa ating kaisipan? Mga kapatid, maari itong mga ganitong bagay, sobrang pagkabalisa. Extreme anxiety. Sino ba sa inyo rito nakaranas na ng extreme anxiety? Ako, naranasan ko yan. Nung matapos mamatay yung aking adoptive parents way back 1992, dumating sa punto po na sobrang pag-iisip kasi ako yung panganay, nawala yung aming ari-arian, yung bahay namin na isanla pala sa bangko ng tatay ko. So, sa sobrang worry, hindi ako makatulog. Mga 6 na buwan straight, hindi ako makatulog. Nagkaroon ako ng insomnia. Sobrang pag-iisip, paano kami mabuhay ng aking kapatid? So, nagkaroon ako ng extreme anxiety. So, it took me siguro from Cotabato City, go straight to Davao City. Pinuntahan ko siguro more than 15 dermatologists kasi nalagas po ang aking buhok. Sabi ng dermatologist, 100 strands of hair every day. Normal yan. 100 strands. Sa akin, abnormal na. Kasi pag nag-shampoo ako, halos natatanggal na yung buhok. So sabi ko, mukhang ano bang problema nito? Yung aloe vera ng kapitbahay namin, naubos ko na sa kakalagay sa ulo ko. Hindi namang tumutubo yung aking buhok. So sabi nung, alam mo, ang nakatulong sa akin, kapatid ni Robin Padilla. May dermatologist ang kapatid na si Rowena Padilla Evangelista sa Kidapawan City. Yun ang nakatulong sa akin. Sabi niya, 3 bagay, sabi niya. Ang taong dumaranas ng extreme anxiety, una, nervous breakdown. Pangalawa, psoriasis. Pangatlo, lagas ang buhok. Ako sabi ko, Lord, salamat. Doon lang ako sa pangatlo. Pero sa panahon 1992, hindi pa uso ang kalbo. So sabi ko noon, paano ako magkaroon ng kasintahan nito kung wala akong buhok? Kaya, sabi ko, malaking problema ito, Lord, sabi ko sa Panginoon. So, true enough, tinurukan ang aking scalp ng 3 beses. Naka 3 sessions ako, then after a week, tumubo po ang aking buhok. Kaya ngayon, bawal na akong mabalisa. Bawal na akong magkaroon ng anxiety dahil naku, Lord, hindi ko nakakayaning mawalan ng buhok ulit. Sabi ko naman ng asawa ko, huwag kang mag-alala, may asawa ka na. Alright? Okay. So mga kapatid, ganun ang epekto ng extreme anxiety. Nervous breakdown, alam niyo ba yung psoriasis? Nakakati yung buong katawan mo, parang balakubak pag natuyo. Buong katawan niya. Di ba? And extreme anxiety. Mga kapatid, maari ito ang mga ruins ng buhay natin. There may be broken, let's always remember this, there may be broken areas in our lives, but surely we are not forsaken. Remember that our God is in the business of rebuilding and restoring broken lives. Kaya mga kapatid, lahat po tayo broken. We're living a broken world, then we are a broken life as well.
Okay? Remember, ang ating Panginoon ay nasa business of rebuilding and restoring broken lives. He deeply desires to rebuild, no, our broken lives. Now, ngayong umaga, allow me to share with you realities of rebuilding our lives from the life of Nehemiah. Realities of rebuilding in our lives based on the life of Nehemiah. Okay, number one, rebuilding begins with the humble acknowledgement of our own ruins. Hindi pinagwalang bahala ni Nehemiah ang kanyang narinig na report tungkol sa kanyang bayan. Nehemiah acknowledged that there was a what? A century-old problem. Ano yung problema nila? Disobedience. Rebellion. Alright? Alam nyo ba na ang hindi pagsunod sa Diyos ay rebellion? Hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos ay rebellion? May problema talaga tayo sa obedience sa Panginoon. Di po ba? Hindi natin lahat sinusunod. There are times, selective lang tayo sa utos ni Lord. Hindi obedience yan. Convenience yan. Right? Pinipili mo lang nung sinabi ni Lord, pray for one another. Lord, kaya ko yan. Pero nung sinabi ni Lord, love your enemies. Lord, pass. Lord, hindi ko kayang gawin yan. Ito na lang gawin ko, Lord. Now, remember, mga kapatid, delayed obedience is just one step away from disobedience. Tingnan mo yung mga anak ninyo. Ano bang, kapag inutusan yung mga anak ngayon, anong sabi? Wait lang. Tama ba? Alright. There are times ganun din tayo kay Lord, no? Lord, wait lang. Delayed obedience is just one step away from disobedience. Mga kapatid, at humble recognition, no? Tingnan natin si Nehemiah, anong kanyang ginawa. Humble recognition that led Nehemiah to grieve, confess, fast, pray, and act. Mga kapatid, lagi nating tatandaan, there can be no rebuilding sa buhay natin unless we humbly acknowledge mayroong problema tayo sa Panginoon. Alright? Walang rebuilding na mangyayari sa buhay natin unless we humbly acknowledge that there is a problem. Sometimes, mga kapatid, it is hard to see the obvious. No? There are times hindi natin nakikita yung sarili natin, mas napapansin natin yung mga tao sa paligid natin. Ang lakas nating mamintas. Ang lakas nating pumuna sa iba without reflecting, looking at ourselves at the mirror. Dapat tingnan muna natin sarili natin. Alright? That is why we need the Spirit of God to open our eyes upang makita natin, no? With all humility, our own ruin sa buhay natin. The work of rebuilding cannot start until we humbly recognize before the Lord, Lord, ito po ang aking kahinaan. There must be an admittance ng ating kahinaan before the Lord. Now, the second one is, rebuilding requires a what? Team effort. Hindi lamang kung bang kinilala ni Nehemiah ang kanyang sitwasyon, kundi kinilala niya rin ang gawain ito ay hindi nakadisenyo para sa kanya lamang. Kailangan niya ng tulong ng mga leaders sa city. Alright? Hindi lang itinaya ni Nehemiah, ni Nehemiah, napakasimpol ang sinabi niya. Nakita nyo ang kaawa-awang kalagayan ng lungsod natin, giba ang Jerusalem, sunog ang mga pintuan nito. Muli nating itayo ang pader ng Jerusalem para hindi na tayo mapapahiya. Hindi nanumbat, hindi nanisi si Nehemiah, bagkus nakiisa siya sa problema. Alright? Hindi niya, kayo kasi kasalanan ninyo yan. Hindi ganon. Sinama niya sarili niya. At hinikayat niya ang bawat isa na muling itayo ang pader. Mga kapatid, in rebuilding our lives, God does not expect us to do it alone. We are created for the community. Ang community po natin, ito pong simbahan natin. This is a community of faith. No, Alliance Christian Family. We need each other, and God expects us to be there for each other, and God has ordained
that we play a vital role in others' faith. Di ba? If you look at the New Testament, napakaraming one anothering in the Bible. Ilan ang one anothering sa New Testament? Can you name? What are the one anothering? Love one another. What else? Pray for one another. Ano pa? Ano pa yung mga one anothering in the Bible? There are 98 one anothering in the Bible. Can you imagine that? Napakarami, mga kapatid. So we need people who will walk alongside us as we go through the process of rebuilding painful ruin in our lives. So kailangan natin ng isa't isa. 'Di ba? Kailangan mo ako, kailangan kita. Right? Rebuilding requires a team effort. Now let me proceed to the third one. Rebuilding sometimes invite what? Oppositions. Hindi pa nagsisimula ang proyekto, may oposisyon na. Sa chapter 2, verse 9, at habang nagpapatuloy ang gawain, walang humpay ang oposisyon. Sino itong dalawang ito? Si Sanballat at si Tobiah. Alright? Their opposition came in different forms. Napakarami. Ridicule, mockery, insult, discouragement, plot to kill and attack, threat, intimidation, and even assassination of Nehemiah. Can you imagine that? No? Itong opposition nito. Alright? Now, kahit tapos na ang proyekto, natapos na in 52 days, patuloy pa rin ang opposition. Alam mo, mga kapatid, in all these oppositions, Nehemiah prayed and did what they could do. No? Sa patuloy ng oposisyon, ng kaaway, patuloy pa rin nananalangin si Nehemiah. Now, Nehemiah, makita natin, God can always take care of our enemies because He will fight for us. Now, expect opposition, mga kapatid. Sa spiritual life natin, sa buhay ng simbahan, the enemy will try everything in his power to discourage us, to hinder us from rebuilding our lives. Especially dito sa inyong proyekto, I know that Satan is not happy with this. That's why he will do something to attack this wonderful plan. That's why I really encourage the church to pray harder. Alright? Magkaisa po tayo sa panalangin that one day, ma-realize po ito, it will come to pass. Alright? It will come to pass. Now, let me proceed to the fourth one. Rebuilding calls for prayer and action. The work of rebuilding was especially marked with prayer. It started and continued in heartfelt prayer. When Nehemiah heard the broken walls, anong ginawa niya? He prayed. When he had talked to the king, he prayed. When he faced opposition, he prayed again and again. So, from the start to the end, Nehemiah prayed. No? Nehemiah prayed. So mga kapatid, hindi lamang nanalangin si Nehemiah, no? Hindi lang siya nagpray. Pagkatapos manalangin, kumilos si Nehemiah. Di ba? Hindi naman tayo puro pray na lang tayo ng pray. Wala tayong gagawin. Dapat prayer and action. Because the Lord will give us wisdom, guidance, and direction what to do. So we need to act. We need to act. So mga kapatid, no? When we pray, dapat may action. Kumilos si Nehemiah, he was not only a many man of prayer, but also he was a man of action. Rebuilding our lives does not only require our faith, but it requires action. Let me proceed to the last but not the least. Rebuilding our lives is ultimately God's work. Who would believe, no? Such a project would finish in 52 days. Remember that the walls were ruins more than 100 years. And it was rebuilt in 52 days. So makita natin na si Lord ang kumilos in rebuilding the walls in Jerusalem. Di po ba? It was the Lord. When their enemies and the surrounding nations, anong nakita nila na the walls were rebuilt in 52 days, anong nangyari? They lose their nerve. They finally realize
that God was behind the work. Again, Alliance Christian Fellowship family, our God is in the business of rebuilding and restoring broken lives. God specializes in broken lives. You heard about David in the Old Testament who was an adulterer and a murderer. Jacob, who was a cheater. Elijah, who slipped into depression. Jonah was a runaway missionary. And Peter denied Jesus 3 times. If you feel like breaking or if you are broken today, mga kapatid, you are in a good company. More importantly, God is inviting us this morning to rebuild our lives. We rebuild our lives by what? Continue to seek God. In seeking Him, God may lead us to grieve. God may lead us to confess. And God may lead us to remember His promises in our lives which may have neglected. And the second one, invite people to journey with us. No? Let's invite people. We need one another. We are created for community. We need the support from community, and we grow in the context of community. Wala pong lalago, wala pong mag-grow outside the community of faith. That's why I need you, you need me. We need one another. All right? Then, number 3, turning oppositions into petitions. Let's continue to pray for those who oppose us. Patuloy po nating ipag-pray ang mga nag-u-oppose sa atin, that the Lord will really enlighten their minds. No? Wag naman nating ipag-pray na, Lord, kunin nyo na po yung mga taong ito. Wag naman pong ganun. Alright? Let's pray that, in God's time, they will also have a personal relationship with the Lord. Before I'll end, let me share to you my personal journey. We were pastoring a church in Metro Manila, in Quezon City in particular, na yung simbahan po namin ay nasa loob ng subdivision. Okay? Because turning oppositions into prayer. So yung situated, it's 150 homeowners sa isang subdivision sa Fairview, Quezon City. Nagreklamo po yung aming kapitbahay dahil maingay daw ang simbahan. Alright? Dito po, sa 39 years ninyo, wala pa bang nagreklamo na maingay kayo? Wala pa. Okay. Praise the Lord. Sa amin po ay kinasuhan kami. Kinasuhan ng church. No? Nag-complain sa homeowners, ayaw magpa-settle sa homeowners, umakyat kami sa barangay, ayaw nilang magpa-settle sa barangay, kaya napunta po sa HLURB. So, the decision of the HLURB was final and executory. Number 48 Silver Lane, Silveran Village, Pasong Tamo, Quezon City, cannot be used for religious purposes. We praise the Lord dahil ang elder namin ay abogado, meron siyang law firm. Ang law firm niyang nag-handle ng case. Then after HLURB, nag-appeal kami sa Office of the President. Yan, kakaupo po ni Pinoy at the time. Alright? Nag-appeal kami doon. Then after 3 years, nag-decision ng Office of the President, in favor pa rin doon sa HLURB. Then nag-appeal kami sa Court of Appeals. After 3 years again, decision came. In favor again sa HLURB. Then we went to the Supreme Court. After 3 years again, in favor ulit sa HLURB. Alam niyo mga kapatid, that church endured for a 9 years legal battle. Every Sunday, yung elder namin nakaupo sa main entrance ng church dahil yung aming kapitbahay parating tumatawag sa police station o sa barangay at sinasabi, may saksakan dito sa number 48 Silver Lane. Kakatok ang mga pulis, bubuksan, ang aming elder nagpapaliwanag na wala pong saksakan. We were harassed for the last 9 years.
We keep on praying. We keep on praying. Until such day, one day, bago dumating yung final decision ng Supreme Court, it was final and executory. No, kasi pag dating ng Supreme Court decision, nag-motion for reconsideration kami. No? Then, nung dumating na yung decision ng aming motion for reconsideration, which the result was still in favor doon sa SLURB, alam niyo mga kapatid, the Lord moves in His mysterious ways. Yung nag-file ng kaso sa simbahan, namatay. Okay? Namatay po, inatake sa puso. Alam niyo, hindi naman po namin pinag-pray na mamatay sila, pero the Lord has His own way. Nung namatay yung nag-file ng case, tumahimik yung pamilyang yon. Natakot, ang rinig po namin, kung sa Bisaya pa, gigabaan. Alam niyo ba yon? Ano ba sa Bicol yon? Ha? Ha? Yung bang, ano bang gaba sa Tagalog? Karma. No? Kinarma sila dahil nga sa ginawa nila, tumahimik yung buong buong kapitbahay namin. Then there was a ruling. There was a ruling na ang isang desisyon dapat pinapa-execute within 10 years. The final decision of SLURB was final and executory. So umabot po ng 10 taon. That's why ang Silverland Alliance Fellowship Center ay andun pa rin sa 48 Silver Lane until ngayon. Alright? So mga kapatid, whatever oppositions right now, let's continue to pray. Because the Lord will move in His own way. Right? We were thinking, noon sabi namin, mananalo kami sa kaso. Right? Pero the Lord has His own way. No? And ang kagandahan pa nito, so namatay yung mag-asawa na nag-file ng case. So napunta sa panganay na anak na doktor. After few years, yung doktor na may-ari ng panganay, ibinenta niya yung property. At ang nakabili, yung elder ng church. Tapos sabi ng elder ng church, Pastor, i-offer namin itong nabili naming property, gawin nating simbahan. Kaya yung bahay na nag-file ng case, nandun na yun ang simbahan ngayon, ang Silverland Alliance Fellowship Center. Alright? Kaya mga kapatid, sabi nga, napakamangha paano kumilos ang ating Panginoon. Lagi nating tatandaan, gawain ito ng Panginoon, hindi sa atin. Kaya itong plano ninyong lupang yan, it will come to pass. But the church will continue to unite in prayer. Amen po ba? So let's turn opposition into petitions. Let's continue to pray and act and acknowledge that rebuilding is ultimately God's work. Building yung inyong sariling simbahan at magkaroon kayo ng lupa, ito po ay gawain ng ating Panginoon. Let's come to the Lord in prayer. Panginoon, salamat sa inyong salita. Sa umagang ito, salamat Lord for the life of Nehemiah that will always inspire us, Lord, sa aming mga buhay. Lord, we come to you with our broken lives, acknowledging, Lord, our limitations, our shortcomings before you. Panginoon, sa puntong ito, Lord, wala po kaming dapat na ipagmayabang sa buhay namin. Dahil dumating kami sa mundong itong walang-wala, aalis kami sa mundong itong walang-wala rin, Panginoon. Lord, kung sino kami ngayon at kung anong meron kami ngayon, ito ay dahil sa inyong biyaya at habag sa buhay namin. Kaya Panginoon, patuloy kaming nagpapasalamat sa inyo na kayo'y patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Kilala nyo kami, Panginoon, from the inside out. Alam nyo ang aming kahinaan at kakulangan. Kaya Lord, patuloy kaming lumalapit sa inyong presensya at humihingi ng inyong habag. Kahabagan nyo kami, Panginoon, dahil kami makasalanan. Kaya, Panginoon, alam nyo po ang aming heart's desire ngayong umagang ito. The Lord, restore us, rebuild our lives once again. And Lord, we know that we can do this
It's all by your grace and mercy in our lives at ang patuloy na pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. And Panginoon, nais ko po rin i-commit sa inyo ang proyekto ng simbahang ito. Itong mga pledges na ito, Panginoon, upang mabili nila ang lupang katabi nila o ang lupang nakatayo ang simbahang ito. Alam namin, Panginoon, that in your own perfect time, you will move the owners of these two particular lots, Panginoon. And we come to you by faith, believing that this is your ministry, Lord. You have started the ministry here in Naga 39 years ago, and you will come and to complete it, O Lord. So, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat miyembro na patuloy magkakaisa, magtutulungan, lalong-lalo na sa panalangin. Lord, we know that you will move in your own perfect time. Salamat, Lord, sa inyong salita. We pray, Lord, that your word will continue to sink deep in our hearts this morning, that we can apply it sa buhay namin, Panginoon. We bless your name in Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord sa narinig nating message. In response to that message, let me read Luke 6:38. Says here, "Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured out into your lap. For the measure you use, it will be measured to you." So, si Nehemiah ay mayroong project, rebuilding of the walls. And tayo ding ACF ay meron din po tayong project, Lote at 40. So, nagagawa nila Nehemiah dahil yun sa narinig natin na message. And I know na na-challenge din po tayo na gawin din ang ating project sa pamagitan din po ng prayer, togetherness, and of course, sa ating pagbibigay. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Thank you, Father God, dahil kayo po ang aming source of everything, Lord. Hindi po namin kaya ang lahat ng ito kung wala po kayo, Father God. Lord, bless the works of your children, Lord God. I-bless niyo po ang kanilang mga businesses, ang kanilang mga sources of income, Father. And so that they can also respond, Lord, in giving, Lord Jesus. Bless those, Lord, na mga nangangailangan, Father. Meet their needs, Father God. And Lord, give us a heart, Lord, na magbibigay sa inyo. I-bless, Lord, ang aming mga nalikom ngayong araw na ito. Gamitin niyo po ito in expanding your kingdom, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Okay, once again, let us give a round of applause to our CNLC teachers and staff for that very touching song and song of truths that the Lord indeed knows our name. So don't you worry because God knows you very well. He knows your struggle. He knows who you are more than you know yourself. So thank you so much, CNLC, teachers and staff. So, I'm tasked today to give you some announcements. But first of all, magpapasalamat pong muli kami at nagbibigay ng kagalakan sa aming mga puso ang presensya ng ating pastor. We would like to acknowledge with grateful heart the presence of Dr. Samuel Carino. Thank you so much, Doc, for being with us. And I remember our prayer meeting last Wednesday. One of the prayer requests, and I remember it's Teacher Joanne who said that while we wait for the realization of our project, are we ready? Is the church ready for this gigantic answer of the Lord? And so she said, we need pastor to pray that our church will be ready to receive this kind of big and gigantic realization project of our church. And you came, doctor of the church. I don't know, but deep in my heart, Lord, we need somebody like pastor who will see us through in order for us to realize the big dream of Alliance Christian Fellowship. And may the Lord just continue to be with you, pastor, keep you healthy, so that whenever we needed you, you will come and mentor us with the permission of our Pastor Roy. Nag-invite na kay Pastor. Okay, so thank you so much, Pastor, for being with us. Once again, palapakan natin ang Panginoon sa napakagandang mensahe sa atin sa umagang ito. And my takeaway for this morning is this one: our God is always in the business of rebuilding and restoring lives, because that is the reason why Jesus came to save us, humanity, to be put right back before God's presence. Yan. So, before I go to the usual announcements of our church and also sa ating CNLC, I would like to welcome each one. Nakatingin sila sa akin. So welcome niyo ang bawat isa. You know, your presence is always a joy. Diba? Kapag present ang bawat isa, napakaganda sa feeling na kasama natin magpuri sa Panginoon. So, look at your seatmate. I'm so happy to see you today. Yeah, you greet your brothers and sisters. Yan. And isama ko na dyan, don't you dare to go home. Sabay ganun. Don't you dare to go home this morning kasi our birthday celebrants yesterday, si Sir Philip at si Ma'am Raquel, magka-birthday sila. They offered to the Lord this celebration for us. So, meron po tayong fellowship lunch after this worship service. So, wala si Ma'am Raquel. So anyway, we praise God for their lives. Thank you so much, Ma'am Raquel and Sir Philip and family. And for our CMT prayer meeting, so this Thursday po, we are going to have it in the house of one of the members of the CMT, si Ma'am Bell sa St. James. So doon po ang CMT magagather ng prayer meeting 7 p.m. So magchat-chat na lang po tayo sa GC how we will go there sa bahay ni Ma'am Bell. So hello Ma'am Bell. Good. It's okay. Yeah, so, and then every Wednesday po, we continue on having our prayer meeting sa, saang lugar yun lang yung lugar nyo? My memory. Bayawas, yeah. Kasi Balatas yung nasa isip ko, baka mamali. So, Bayawas pala, Bayawas Street. So, doon po sa bahay ni na Teacher Joanne kami laging nagmi-meet. So, if you like to come, please come at 7 p.m. So, enjoy po mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang ganda ng mga natututunan namin from our pastor. So, 7 p.m.
Then, of course, we continue to pray as what Pastor Samuel challenged us. As we continue to pray, we need to act with our prayers. So, Lot at 40 project, let us continue to desire to help and be a part of this project of our church, Lot at 40. Meron po kaming specific na pinagpipray ngayon ni na pastor. Yung mga nag-attend po nung Wednesday doon sa Balatas, you know what we are going to pray for. I don't like first to announce it, but meron po kaming specific persons, mga persons na pinagpipray na sa ibang bansa. So, just join us there and may the Lord just work. Sabi nga namin, wala pa dito yung one-time, big-time na gagamitin ng Panginoon para ma-realize yung project natin. If it took the rebuilding of the wall of Jerusalem 52 days, so amazing. The same God who will see us through with this kind of project. Now the question is, how big is our faith? Is our faith like Nehemiah? So, and na-confirm uli ni Pastor na ito talaga yung desire natin na bilhing lote. Actually, Pastor, yung kabila po, pinag-pray din po yun during College of Prayer. So, we are claiming the 3 lots here na mabili ng church by God's omnipotence and goodness. Yan. Okay? For our CNLC, we praise God for their lives. Tapos na yung school year. Yay! So, palakpakan natin ang ating mga teachers dito sa Kamakop Naga Learning Center. And they will be having their recognition and commencement exercises on May 24. So, that is afternoon? Morning and afternoon. So, sa mga available po na CMT members, let us grace the occasion of CNLC. And we would like to thank the Lord personally for giving your lives to the ministry. I know hindi madali maging teacher, di ba? Hindi rin madali maging staff, lalo na maging principal. So, we praise God for the amazing grace of the Lord to CNLC. So, let's pray for that. May 24 will be the closing activities of Kamakop Naga Learning Center. May 24 from 8 until afternoon. Okay. So, I think morning is the recognition. Graduation. And then afternoon, recognition. Okay. So, yan po. And, lastly, let's continue to pray for the Pamplona. We went there last Sunday, no, Pastor? Okay. Sobrang ganda ng place na kung saan pwede silang mag-fellowship. I saw the place personally, so I'm so blessed na may ganong place na ipapagamit sa Pamplona. It will not be permanent, but who knows, maging permanent later. Di ba, Pastor Roy? So, ang ganda po ng place na yon, wala lang kaming na-upload na picture, pero ipapagamit po yun sa Pamplona, yung outreach po natin. And we will pray for God's provision para makapagpatayo po tayo doon ng, for the meantime, temporary church building para sa ating Pamplona kids and yung mga women po natin. And we desire to have men. Kasi puro po girls yung kasama namin last Sunday, no? Lahat sila. So, feeling ko kapag mayroon na po doon, madali na lang mag-invite sa mga men doon. So pag-pray po natin yon, ang ganda ng area, kahit po mag-tumbling kayo ng 100 times. Ang laki. So amazing yung provision ng Lord. We'll pray for the provision of the Lord para po ma-construct yung temporary house of worship po ng Pamplona. We are seeing the desire of the women and the children there. They thirst for the Lord. They thirst to study the Word of God. They wanted to have our worship every Sunday. So, napakaganda po ng ganong pakiramdam. Kaya, patuloy po nating ipag-pray. And
lastly, patuloy nating ipag-pray ang bawat isa. As what Pastor has challenged us this morning, let's read our Bible every day. Let us aim to read it part of our lives every day. Hindi ako makataas ng kamay kanina kasi yung Minor Prophets, Pastor, tsaka Song of Songs, hindi ko pa napasa. But we praise God for the challenge, Pastor, reminding us. Kasi yun naman talaga eh. Yun naman talaga dapat ang buhay nating mga Kristiyano, di ba? Word of God and prayer. Walang iba. That's how we should live. Huwag tayong magpapapetiks-petiks na sa mundo. God, Jesus coming is at hand. So, we need to do for all things for the glory of our God, giving Him the first priority in our lives. It's not easy, but if we focus on God, we will be able to do it. So that's my announcements and encouragement to each one of us. And may I request now the praise team to lead us in the closing song. And afterwards, the closing prayer and benediction of our Pastor Carino. Additional announcement, mga women, may meeting po tayo. Indeed, our God is the molder of our lives and the rebuilder of our brokenness. Hinihiling ko po ang lahat na tumayo. And as we face another week sa ating mga buhay, entrust po natin ang ating mga buhay sa Panginoon dahil alam natin na tayo ay ligtas sa Kanyang presensya. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Yes, Lord. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatanig. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng
po'y patuloy na lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, lubos po ang aming papuri at pasasalamat na sa umagang ito ay nasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, sa panibagong linggo na aming haharapin, dalangin namin, O Diyos, ang patuloy niyong pag-iingat at gabay sa bawat isa. Lord, we pray that you will continue to minister to us in your own special way. Lord, that we will have the joy in serving you, Lord. Wherever we are, nasa school, bahay, trabaho, negosyo, Panginoon, ang inyong pangalan po ay patuloy na mag-glorify. Kaya sa puntong ito, Lord, salamat dahil patuloy kang nangusap sa buhay ng bawat isa na sa aming pansamantalang paghihiwalay, ang inyong gabay at presensya ay patuloy po naming mararanasan saan man kami dadalhin, Panginoon. As you go from here, may God the Father, Christ Jesus our Lord, give you grace, mercy, and peace. Do not let your faith or your witness grow cold. Remember, God's gift of faith is like a flame. When the embers of that flame have cooled, you must fan them again to keep them ablaze. So remember what you have been taught, what you have experienced. Live in such a way that all who know you may see the light of God reflected in you. May the grace of God, the love of Jesus Christ, and the presence of the Holy Spirit be with you and among you in the days ahead. Amen and amen. Bless us all. And Ma'am Raquel, Ma'am